noong tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrag siya. Isang salita lang ang nagbago ng takbo ng lahat. Sa harap ng libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo, nagbigay si Aimee Marcos ng pahayag laban sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos, pati ang ilang miyembro ng unang pamilya. Sinabi niyang gumagamit umano sila ng ilegal na droga, kumalat agad ang balita, at naging mainit na usapin sa social media. Lahat may opinyon, lahat may haka-haka. Sa gitna ng lahat may isang taong matagal nang nanahimik, isang taong nakasaksi sa halos lahat ng nangyayari sa pamilya. Siya ang ex-bodyguard at yayo ng pamilya Marcos. Hindi siya politiko. Hindi siya artista. Hindi niya gustong sumikat. Ngunit ngayon pinili niyang magsalita. Mahigit 50 taon siyang naglingkod sa pamilya. Hindi lang bilang bodyguard na nakatayo lang sa likod, kundi bilang kasama sa araw-araw na buhay nila. Mula pagkabata pa ni Aimee hanggang sa pagtanda niya. Kasama siya sa Malacanang sa mga opisyal na biyahe at maging sa Amerika habang nag-aaral si Aimee sa Princeton. Sana po mapanood niyo itong mensahe ko sa inyong lahat. Nasyak po ako kasi hindi ko akalain na magagawa niya yan. Kasi kilala ko yan, magmula ng 11 years old po yan. Ma'am Senadora, magmula nung high school ka, parati tayo nagkikita sa Malacanang dati. Nagkasama pa tayo ng 5 years sa Kingston, New Jersey, nung nag-aaral ka sa Princeton University po. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. 5 taon silang nanirahan sa iisang bahay, araw-araw halos 24 oras na magkasama. Kwento niya, bata pa raw si Aimee, 11 taon lamang, nang magsimula siyang umalalay sa kanila. Siya ang bantay sa lahat ng oras, tagapangalaga ng schedule, tagapamahala ng kaligtasan, at kasama sa araw-araw na gawain ng pamilya. Nakita niya ang mga bata sa kanilang paglaki, ang mga hamon sa pag-aaral, at ang mga simpleng saya na madalas hindi nakikita ng publiko. Kaya nang marinig niya ang paratang ni Aimee laban sa sariling kapatid, nagulat siya. Para raw siyang tinamaan ng kidlat. Hindi niya maintindihan. Hindi niya akalain na manggagaling sa bibig ng isang inalagaan niya mula pagkabata ang ganitong salita. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bonget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan eh. Hindi ko kalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Sabi niya, kilala ko yan mula pagkabata. Wala akong nakita kahit kailan na ganyan. Bakit ngayon? Bakit ganitong sinabi? Ayon sa kanya, hindi totoo ang paratang. Wala raw bisyo si Pangulo. Wala raw droga. Kung iinom man, simpleng beer lang pagkatapos ng kampanya o rally. Hindi niya rin narinig ang magkakapatid na magmura o gumawa ng masama sa isa't isa. Masakit sa kanya ang narinig. Para siyang nakasaksi sa pagkasira ng tiwala sa pamilya na itinaguyod niya buong buhay. Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Kilala ko yan si Bunget. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Noong tumakbo si Aimee bilang senador, nag-resign siya sa trabaho niya sa Amerika para lang tumulong. Walang sweldo, walang reklamo. Para sa kanya, hindi lang trabaho ang relasyon nila, kundi parang dugo, kahit hindi sila magkadugo. Ipinaliwanag niya rin ang kanyang sariling sakripisyo at dedikasyon. Maraming beses niyang isinakripisyo ang personal na buhay para lamang matiyak na ligtas at maayos ang pamilya. Siya ang gumagawa ng maraming bagay na hindi nakikita ng publiko. Nag-aasikaso ng gamit, nagpapanatili ng seguridad sa mga biyahe, nagluluto, nag-aalaga sa kalusugan at pangangailangan ng pamilya. Para sa kanya, bahagi ito ng tungkulin, pero higit sa lahat,
bahagi rin ito ng pagmamahal at pananampalataya sa pamilya. Akong remaining na naiwan na dakilang niyayayo ng Malacanang. Wala nang iba. Kwento pa ng matanda, noong bata pa ang mga magkakapatid, masaya silang lumalaki. Magkakasama sa pagkain, sa laro, sa mga simpleng lakad. Nakita niya ang mga tagumpay at kabiguan. Nakita niya ang galak at lungkot. At nakita rin niya kung paano nagkakasundo ang magkakapatid sa mga pang-araw-araw na gawain. Para sa kanya, malinaw na dati buo ang pamilya at maayos ang relasyon ng magkakapatid. Dagdag pa niya, nakasaksi siya sa bawat milestone ng pamilya. Ang unang araw sa paaralan ng mga bata, ang graduation, ang simpleng birthday celebration, at kahit ang mga ordinaryong araw na puno ng tawanan at kwentuhan. Sabi niya, parang pamilya namin ang pamilya ng mga Marcos sa loob ng bahay. Hindi mo mararamdaman na may hiwalay na mundo sa labas. Normal lang, tao rin sila, may saya at lungkot. Ngunit sa kasalukuyan, nagbago ang lahat. Ang pahayag ni Amy ay nagbukas ng malalim na sugat sa relasyon ng magkapatid at nagpalala ng tensyon sa publiko. Sana po, isipin niyo naman mabuti po. Kapatid mo yan, kadugo mo yan, eyewitnesses, kayong tatlo, napakasayanan ninyo noon. Maraming tao ang nagtatanong, bakit ngayon lamang lumabas ang ganitong akusasyon? Ano ang nag-udyok sa ganitong salita? Ayon sa dating bodyguard, ang ganitong pangyayari ay hindi tugma sa nakikita niya sa loob ng pamilya. Wala siyang nakitang katibayan na sumusuporta sa pahayag ni Amy. Ang Pangulo, ayon sa kanya, ay responsable, maayos at walang bisyo. Sinabi rin niya na hindi siya nagsasalita para siraan si Amy, hindi rin para pumili ng panig. Gusto lang niyang mailahad ang totoong nakikita niya sa loob ng pamilya. Direktang sinabi niya ang lahat, prangka, walang paligoy-ligoy. Ipinaliwanag niya rin ang mga simpleng rutina sa araw-araw. Kung paano pinaghahandaan ang mga kampanya, kung paano nag-aalaga ng kalusugan at pagkain, kung paano nag-iingat sa kaligtasan, at kung paano pinananatiling maayos ang relasyon ng pamilya sa gitna ng abala at pressures. Para sa kanya, lahat ng ito ay mahalaga upang maunawaan ang totoong karakter ng bawat miyembro ng pamilya. Sa kanyang paningin, mahalaga na malaman ng publiko ang totoo, lalo na't ang paratang ay may malaking epekto sa imahe ng pamilya at sa publiko. Para sa kanya, mahalaga rin na maipakita na may mga taong nananatiling tapat sa pamilya, hindi para sa politika, kundi para sa katotohanan. Sana ma'am, wag namang ganyan. Ganyan sana. Para itinuturing ko na kayong mga anak ko. Huwag kayong magagalit po. Itong mensahe ko para sa inyo po. Advice ko lang ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. Ako rin, panganay ako sa pamilya ma'am, siyam kami magkakapatid. Pero hindi kami nagsisiraan. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo. Ganyan yan. Blood is thicker than water. Ngayon may mga sumang-ayon sa kanya, may kumontra, may naniwala, may nagduda. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, ang kanyang boses ay mahalaga dahil nakakita siya ng lahat ng nangyayari mula sa loob. Siya ang isa sa iilang taong pwedeng magsabi ng totoong kwento, batay sa karanasan at sakripisyo sa loob ng pamilya. At sa huli tanong pa rin, paano nauwi sa ganitong bangayan ang magkapatid na dati ibuo at malapit sa isa't isa? May mas malalim bang dahilan na hindi pa lumalabas? May lumalaking alitan ba na matagal nang tinatago? Hanggang ngayon walang malinaw na sagot. Ngunit isang bagay ay tiyak, ang dating bodyguard, matanda, tahimik, mahinahon, ngunit matatag, ay isa sa mga boses na nagbibigay linaw sa totoong nangyayari sa loob ng pamilya. Habang buhay ako, nandito po ako sa likod ng mga Marcos, sir. Magmula ng protesta, nandiyan ako. Ma'am, kung mari luluhod po ako sa inyo, gumising naman kayo, ma'am. Isipin niyong mabuti yung sinasabi niyo. Hindi pa tapos ang kwento. At kung may mas malalaking revelasyon na lalabas sa hinaharap, mas marami pang makakakita ng totoong nangyayari sa likod ng pamilya Marcos. Ang away na nagsimula sa isang salita
ay maaring lumaki at mas komplikado sa hinaharap. At ang mundo ay mananatiling nakatingin sa bawat galaw at pahayag ng pamilya.